Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Samantala sa isang makitid na eskinita ay tahimik na naglalakad pauwi ang kapatid ng ating bida na si Sion. Mapapansin ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang pasimpleng lumingon sa kanyang likuran upang pakiramdaman ang paligid. Batid kasi ni Sion na may dalawang kainahinalang lalaki ang kanina papalihim na nakasunod sa kanya simula pa nang umalis siya sa supermarket kaya hindi niya maiwasang magtaka kung ano ba talaga ang kailangan ng mga ito. Sa hindi kalayuan ay malinaw na makikita ang dalawang lalaking nagmamanman sa kanya at baka sa mukha ng isa ang isang nakakakilabot na ngisi na nagpapahiwatig ng masama nilang intensyon. Dahil sa nagbabadyang banta ay nakaramdam din ng panganib ang alagang pusa ni Sion na si Leo habang nakasilip mula sa loob ng kanyang bag. Mariing umungol si Leo habang nanlilisik ang kulay lila nitong mga mata bilang babala kaya naman kalmadong tinanong ni Sion ang kanyang alaga kung naramdaman din ba nito ang panganib na nakapaligid sa kanila. Agad na mahigpit na niyakap ni Sion ang kanyang bag upang itago si Leo at tahimik na inutusan itong manatili muna sa loob. Bahagyang pinagpawisan si Sion habang seryosong lumingon sa kanyang likuran bago ibinulong sa sarili na mukhang mapapasabak sila sa isang maliit na pakikipagsapalaran. Mabilis na tumakbo sa kanyang isipan ang isang mahalagang panuntunan na kapag sinusundan ng mga hindi kilalang tao ay kailangang agad na magtungo sa isang mataong lugar para sa sariling kaligtasan. Dahil dito ay mabilis na humakbang si Sion paakyat ng hagdan palayo sa eskinita habang inaalala na ang restoran na distrito ang may pinakamaraming tao tuwing ganitong oras ng gabi. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at tuluyan ng pumasok sa malawak na kalsada upang makihalubilo sa makapal na dagsa ng mga sibilyan sa pag-asang matatakasan niya ang masamang banta na patuloy na sumusunod sa kanyang likuran. Mabilis na sumiksik si Sion sa gitna ng makapal na dagsa ng mga tao habang mahigpit pa ring yakap ang kanyang bag. Buong kumpiyansa niyang naisip na kung gagamitin niya ang karamihan bilang harang ay madali niyang matatakasan ang mga lalaking sumusunod sa kanya. Samantala ay halatang nahihirapan at naiipit ang dalawang kainahinalang lalaki dahil sa siksikan sa kalsada. Galit at nawawalan ng pasensyang sumigaw ang isa sa mga lalaki upang utusan ang mga nakaharang na sibilyan na tumabi sa kanilang daan, ngunit bago pa man sila makalusot ay matagumpay nang nakalayo si Sion, at tuluyang ginamit ang pagkakataong iyon upang maglaho sa kanilang paningin habang ang mga humahabol sa kanya ay patuloy na naaantala sa paglalakad. Sa kabilang banda ay tuluyang natigilan ang dalawang kainahinalang lalaki nang mapagtanto nilang wala na sa kanilang paningin ang kanilang sinusundan. Bakas ang matinding inis at pagtataka sa mukha ng lalaking nakasombrero habang galit na naghahanap at nagtatanong kung saan nagpunta si Sion. Dahil sa matinding pagkadismaya ay tuluyan nang nawala ng pasensya ang dalawa at pika na inamin na tuluyan na nilang naiwala ang kanilang target. Samantala ay matagumpay na nakatakbo si Sion patungo sa isang tahimik at tagong lugar na malayo sa dagsa ng mga tao. Bahagyang pinagpawisan at mabilis ang kanyang paghinga habang maingat na lumingon sa kanyang likuran upang siguraduhin na ligtas na sila ng kanyang alagang si Leo. Nang makitang wala ng bakas ng mga humahabol sa kanya ay tuluyang nakahinga ng maluwag si Sion at mahinang kinumpirma sa kanyang sarili na matagumpay na niyang naiwala ang mga ito. Ngunit ang inaakala ni si Sion na kaligtasan ay isang malaking pagkakamali dahil sa pagdating niya sa kanto ng kanilang apartment ay isang mabigat na yabag ang biglang hamarang sa kanyang daan. Mula sa itaas ng hagdan ay tahimik na nakatayo ang isang hindi kilalang lalaking may puting buhok na kasalukuyang humihit-hit ng sigarilyo habang mapanuksong nagsalita na kanina pa raw nila hinihintay ang pagdating niya. Labis na nagulat si Sion sa hindi inaasahang presensyang ito kaya mabilis siyang nagtanong kung sino ba talaga ang lalaki at kung paano nito nalaman ang kanyang mismong tirahan. Bago pa man siya makakuha ng sagot ay biglang umalangaw-ngaw ang pamilyar na boses mula sa ibaba ng hagdanan. Nang lumingon si Sion ay tumambad sa kanyang likuran ang dalawang lalaking kanina pa niya tinatakasan na ngayon ay nauubusan na ng pasensya at galit na nagrereklamo sa kanyang pagiging mabilis tumakbo. Sa oras na ito ay tuluyan nang nakulong si Sion sa gitna ng mga mapanganib na indibidwal at wala ng anumang daan para makatakas. Buong lakas na tumakbo si Sion palayo upang pilit na takasan ang mga lalaking pumulibot sa kanya, ngunit sa halip na menes ay isang malakas at mapang-asar na tawa lamang ang pinakawalan ng mga hangal habang walang kahirap-hirap nilang hinabol ang dalaga sa kalsada. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iwas ay isang hindi inaasahang atake ng mahika ang mabilis na tumama sa kanya mula sa likuran. Mabilis na binalot ng matigas na yelo ang mismong paa ni Sion dahilan upang tuluyang matigil ang kanyang paghakbang. Marahas na bumagsak si Sion ng padapa sa lupa habang napadaing sa sakit,
at kasabay ng kanyang pagkakabuwal ay ang pagtilapon ng kanyang bag kung saan nakatago ang walang kalaban-labang si Leo. Habang walang kalaban-labang nakaupo sa lapag si Sion ay dahan-dawang lumapit sa kanya ang isa sa mga lalaki na may nilalabas na asol na enerhiya mula sa mismong kamay nito. Mapanukso at seryosong sinabi ng hangal na tiyak na pagod na ang dalaga sa kakatakbo kaya inalok niya itong kumuha muna ng kaunting pahinga. Bakas ang matinding kaba at takot sa mga mata ni Sion habang nanginginig na nakatingin sa mga papalapit na panganib sa kanyang harapan. Sa susunod na sandali ay ipinakita ng isa pang hangal na nakasombrero ang kanyang nakakadiring mukha, at habang tumutulo ang laway sa kanyang baliw na ngiti ay inaya nito ang dalaga na sumama na lang upang magsaya kasama nila, dahil sa nakakakilabot na intensyon ng mga lalaking ito ay walang ibang nagawa si Sion kundi sumigaw ng malakas sa tindi ng takot habang pilit na umiiwas sa mga marahas na kamay na walang awang umaabot sa kanya. Ngunit bago pa mandama po ang maruming kamay ng kalaban kay Sion ay isang matinding puwersa ang biglang pumihil sa kanya. Isang malakas na kulay lilang enerhiya ang marahas na sumabog at direktang yumanig sa mismong mukha ng hangal na nakasombrero dahilan upang magsitalsikan ang sariwang dugo nito sa hangin. Sa sobrang lakas ng hindi inaasahang atake na ito ay walang kalaban-labang tumilapon sa ere ang lalaki at malakas na bumagsak sa semento ng hagdanan. Kasabay ng pagkawasak ng lapag ay ang bahagyang pagkabigla ng isa pang hangal na may puting buhok na kasama nito. Nanatili lamang itong nakatayo sa gilid habang patuloy na humihit-hit ng sigarilyo. At kalmadong ibinaling ang kanyang tingin sa nangyari habang naglalabas ng isang maikling reaksyon ng pagkagulat sa biglaang pagsulpot ng nakakatakot na kapangyarihang ito. Isang mabigat na yabag ang malakas na yumanig sa paligid kasabay ng pagbagsak ng isang dambuhalang paa na nababalot ng nagliliyab na kulay lilang enerhiya. Mula sa nagkabasag-basag na semento ay dahan-dawang tumambad ang isang napakalaking puting leon na naglalabas ng nakapangangilabot na presensya, matikas at buong bangis na. Tumayo ang dambuhalang hayop na ito sa mismong harapan ni Sion upang magsilbing matibay na harang laban sa mga kalaban. Tuluyang nanlaki ang mga mata ni Sion sa matinding gulat at hindi makapaniwalang napatingala sa nilalang na nagligtas sa kanya. Halos hindi lumabas ang boses ni Sion habang pautal-utal na binibigkas ang pangalan ng kanyang maliit na alagang pusa na si Leo na ngayon ay nag-ibang anyo na. Sa kabilang banda ay mas lalong naging mabagsik ang hitsura ng dambuhalang leon habang nanlilisik ang kulay lila nitong mga mata na malinaw na nagpapahiwatig na walang sinuman ang makakalapit sa dalaga ng buhay. Halos mawala sa katinoan ang hangal na nakasombrero habang sapo ang kanyang duguan at wasak na mukha, puno ng takot at pagkalito na sumigaw ang lalaki upang itanong kung saan nanggaling ang dambuhalang leon na nasa kanilang harapan. Nanginginig na inireklamo ng hangal na hindi kailanman nabanggit ng taong umupa sa kanila na makakaharap nila ang ganitong klaseng mapanganib na nilalang. Nanatiling nakatayo si Leo bilang isang matibay na harang sa pagitan ni Sion at ng mga kalaban habang patuloy na naglalabas ng nagliliyab na kulay lilang enerhiya. Sa susunod na sandali ay nagpakawala ng isang nakabibinging at mabangis na ungol si Leo na lalong nagpadala ng matinding kilabot sa buong eskinita. Dahil sa tindi ng pressure at takot ay napasigaw na rin ang isa pang hangal na nakasuot ng hood bago desperadong nag-ipon ng gintong enerhiya sa kanyang kamao upang subukang lumaban. Ngunit ang nakakatakot na presensya ng dambuhalang leon ay hindi nagtagal dahil sa isang iglap ay biglang naglaho ang kapangyarihan nito. Mabilis na bumalik sa pagiging isang maliit na pusa si Leo at tuluyang nawala ng malay bago pa man tuluyang bumagsak sa lapag. Labis na nagulat si Sion sa hindi inaasahang pangyayaring ito kaya napasigaw siya sa tindi ng pag-aalala. Agad siyang gumalaw upang mabilis na lapitan at maingat na kalungin ang walang malay niyang alaga habang nanginginig na nagtatanong kung ano ang nangyari dito. Sa mga sandaling iyon ay muling bumalik ang matinding panganib dahil tuluyan nang nawala ang nag-iisang proteksyon na humaharang sa kanya laban sa mga mapanganib na kalaban. Bakas ang matinding pagkadismaya sa mukha ng lalaking may puting buhok habang tinitingnan ang walang malay na si Leo. Sarkastikong sinabi nito na akala niya ay isang nakakatakot na magical beast ang kanyang makakaharap ngunit hindi man lang pala ito nagtagal ng 10 segundo. Sa isang iglap ay nagsimulang gumapang ang mga madidilim at nakakatakot na galami mula sa paligid habang patuloy na lumalapit ang lalaki patungo sa kinatatayuan ni Sion. Dahil sa biglaang paglabas ng mga galami ay wala nang nagawa ang dalaga kundi ang mahigpit na yakapin ang kanyang alagang si Leo habang nanginginig sa matinding takot sa harap ng napipintong kapahamakan. Sa sandaling iyon ay ramdam na ni Sion na wala na siyang matatakbuhan at tanging milagro na lamang ang makakapagligtas sa kanya mula sa mga mapanganib na kamay ng lalaki. Tuluyan ng na-corner si Sion sa gilid ng pader habang mabilis na gumagapang at pumupulibot ang mga berdeng galami sa buong paligid niya.
Paltal-utol at puno ng takot na sumigaw ang dalaga upang pilit na itaboy ang papalapit na lalaki ngunit hindi man lang ito pinansin ng kalaban, sa halip ay mas lalong naging nakakakilabot ang ekspresyon ng hangal habang nawawala ng pasensyang nag-utos na huwag nang sayangin pa ang kanyang oras. Kasabay ng pag-amba ng isang matulis na galami malapit sa mukha ni Sion ay nagbitiw ang hangal ng isang nakakadiri at mapanganib na tanong kung kusa ba itong maghuhubad sa kanyang harapan. Dahil sa matinding banta at pandidiri ay walang ibang nagawa si Sion kundi ang manginig at pagpawisan. Habang mahigpit na nakayakap sa nanghihinang si Leo sa pag-asang may himalang sasadyep sa kanila mula sa masamang taong ito. Mas lalong naging nakakakilabot ang hitsura ng hangal habang nanlilisik ang mga berdeng mata nito at galit na nagtanong kung gusto ba nitong siya pa mismo ang gagawa ng paghuhubad para sa dalaga. Ngunit bago pa man mangyari ang karumaldumal na balak na ito ay biglang nagliwanag ang isang pamilyar na mata kasabay ng mabilis na paglabas ng isang abiso mula sa sistema. Pinaganya ng ating bida ang kanyang pambihirang kakayahan na Star Beast Master-bound Beast Stellar Leap na direktang kumokonsumo ng kanyang lakas upang mag-teleport sa mismong kinaroroonan ng kanyang alaga. Sa eksaktong sandaling iyon ay isang malakas na pagsabog ng kulay lilang enerhiya ang marahas na yumanig sa buong eskinita upang wasakin ang masamang presensya ng kalaban. Mula sa itaas ay mabilis na sumulpot ang ating bida at walang anumang pag-aalinlangan na nagpakawala ng isang napakalakas at nakapipinsalang sipa-diretso sa mismong pagmumukha ng hangal. Walang kalaban-labang tinanggap ng lalaki ang dambuhalang atake na ito dahilan upang marahas na tumalsik ang kanyang sariwang dugo sa hangin habang tuluyang nailigtas mula sa kapahamakan si Sion at ang pusa nitong si Leo na parehong gulat na gulat sa likuran. Sa tindi ng puwersa mula sa nakapipinsalang sipa ng ating bida ay marahas na tumilapon ang dalawang kasamang hangal palayo habang binalot ng makapal na alikabok ang buong paligid. Hindi rin nakatakas sa bagsik ng atake ang lalaking may puting buhok dahil walang kalaban-labang tumalsik ang katawan nito at malakas na bumasag sa makapal na pader ng eskinita. Matapos ang nakakayanig na sandaling iyon ay matikas at kalmadong tumayo ang ating bida sa harapan ni Sion habang nanlilisik ang kanyang kulay lilang mga mata. Puno ng pag-aalalang humingi ng tawad ang ating bida dahil bahagya siyang natagalan sa pag-uwi bago seryosong tinanong kung nasugatan ba ang kanyang kapatid at ang alagang si Leo. Halos hindi makapaniwala si Sion sa kanyang nasasaksihan habang gulat na napasinghap at tinawag ang kanyang kuya na dumating upang iligtas sila mula sa tiyak na kapahamakan. Agad na pinagpawisan sa matinding kaba ang hangal na nakasuot ng hood habang galit na nagmumura sa gilid. Hindi nito lubos maunawaan kung saan biglang sumulpot ang ating bida upang marahas na sirain ang kanilang plano. Sa likuran naman ay puno ng pangamba na nagsalita si Sion habang mahigpit pa ring yakap ang walang malay na si Leo. Nanginginig na ipinaalam ng dalaga na hindi niya alam kung paano nahanap ng mga lalaking ito ang kanilang tirahan bago nagbigay ng seryosong babala na ang mga kaharap nila ay pawang mga awakener. Dahil sa matinding banta ay mabilis siyang nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin upang makaligtas. Ngunit sa halip na mangamba ay bahagyang lumingon ang ating bida at nagpakita ng isang kalmado at nakakapanatag na ngiti, walang kahit anong bakas ng takot sa kanyang tindig habang sinasabihan ng kanyang kapatid na huwag nang mag-alala dahil nandito na siya sa kanyang tabi. Samantala ay marahas na damapo ang isang kamay na nababalot ng berdeng enerhiya sa wasak na pader. Mula sa makapal na alikabok ay unti-unting bumangon ang hangal na may puting buhok habang mabilis na pumupulupot ang mga matatalas at berdeng baging sa kanyang buong braso. Bakas ang matinding inis sa mukha ng kalaban habang galit na inamin na nagawa niyang ibaba ang kanyang depensa kanina kaya siya tinamaan. Sa susunod na sandali ay tuluyan ng nakatayo ang hangal habang patuloy na nagwawala ang mga mapanganib na galami sa kanyang paligid. Tuluyan ng sumabog ang puot ng lalaki habang nanggigigil na isinigaw kung gaano siya ginalit ng ating bida, lalong naging kakilakilabot ang hitsura ng kalaban habang nanlilisik ang walang emosyong mga mata nito at buong bangis na idineklarang puputulan niya ang kanilang mga ulo upang humingi ng tripleng bayad mula sa taong umupa sa kanila. Kalmadong inutusan ng ating bida si Sion na manatili lamang sa kanyang likuran upang makasigurong ligtas ito sa magaganap na labanan. Mahigpit na kinuyam ng ating bida ang kanyang kamao habang puno ng pag-asa siyang pinagmamasdan ng kanyang kapatid na yakap-yakap ang walang malay na si Leo. Sa oras na iyon ay tuluyan ng naglaho ang malumanay na ekspresyon ng ating bida at napalitan ito ng isang nakapangangilabot na presensya. Nanlilisik ang kanyang matatalim na pulang mga mata sa tindi ng galit habang malamig at walang pag-aalinlangang idineklarang mabilis lamang niyang lilinisin ang kalat na nasa kanilang harapan. At malinaw na ramdam ng kalaban ang nakamamatay na intensyon ng ating bida na durugan sila ng walang anumang awa.